DCXL News, ang himpilan ng RMN. Say ng taong bayan, ang say ng taong bayan, alams na dito sa DCXL News, 558 kHz, RMN Manila. Ang pinag-uusapan ho natin itong Rigudon. Diyan po sa liderato ng mababang kapulungan, nag-resign po si Congressman Martin Romualdez bilang House Speaker at pumalit po si House Speaker Bogie D. Makakausap po natin sa kabilang linya si Professor Ronald Llamas. Siya po ay isang political analyst at dati pong Presidential Advisor on Political Affairs. Good morning po, Professor Llamas, si Zander po at si Angel. Good morning, Zander at saka Angel. Correction lang, hindi tayo professor. Opo. Pero kayo po ay Drop out tayo sa UST. Kayo talaga, sir. Opo. Pero gayon pa man, ano ho ang inyong basa dito ho sa ginawang pagre-resign po ni Romualdez as House Speaker? Ang sabi ho niya ay hindi raw po ito pag-atras o pagtalikod dun sa kanyang tungkulin, bagkus ay para lamang daw ho magkaroon ng patas na investigasyon yung Independent Commission on Infrastructure. Yes, i-contextualize ko lang, Zander, no, with your permission. Yes po, Prof. Opo. Una, hindi ito nangyari overnight. Kung maalala nyo, as early as 2022, ay nagsimula ng mawasak yung unit team na nakakuha ng historic victory noong 2022 elections, no? Yung pinakamataas na nakuhang boto ng any president or vice president sa ating kasaysayan under the unit team. Pero pagkapanalo nila, nagsimula na silang mag-away-away. Ang unang trigger, ang unang pinag-awayan was the speakership. Si Gloria Macapagal Arroyo, siya yung maging speaker, hindi siya yung ginawa. Ang ginawa ay si Martin Romualdez. Pinsan. So nakita mo, nag-away na si Amy, si Sara, yung mga supporter ni GMA, ay binanata na. Hindi lamang si Martin, kundi yung gobyerno, yung presidente. No? Mahalaga kasi na makita yan eh. Isang dahilan kung bakit siya gustong tanggalin nun, ay gusto ni GMA na siya yung speaker. So unang bakbakan over the speakership. At nahuli nila na a few months after victory, nahuli nila si GMA na gustong mag-launch ng coup labang kay Speaker Martin. Kaya tinanggal nila si GMA as the senior deputy speaker. Doon nagwala si Vice President Sara Duterte at tinawag siya na tambaluslos. Opo, Diba? if you remember. Yes. Kaya fast forward, no, yan naman yung naging dahilan kung bakit nawasak na yung unit team completely. No, nawasak na. At nung last year naman, 2024, ay nagkaroon ng controversy over the budget. Di ba? Yung GAA. At dyan unang sumabog itong usapin ng corruption. Na massive corruption, insertions, yung ayuda, etc. etc. So ang tinamaan nun, si Speaker Martin. No? At lumabas yung mga ugong-ugong na siya ay papalitan. Dahil nga dito sa controversy over the GAA. Pero kung maalala nyo, hindi lang naman House o Congress ang may kasalanan nito. Kasama rin dito yung Senado under the leadership of Senate President Chis Escudero. Dahil yung BICAM, yung gumawa ng budget na controversial, ay Senado at Kongreso. No? Pero ang napuntirya ay si Speaker Martin Romualdez. Later na, lumabas yung role ni Senate President Chis Escudero. At mukhang isa yun sa dahilan kung bakit naman siya napalitan more than a week ago, kung maalala nyo. Yes, opo. Tapos, ikatlo, ito naman yung pinaka-latest, nagkaroon naman ng controversy over dito sa mga infrastructure projects focused on the flood control. Kaya nung SONA, or before the SONA, narinig natin yung mga ugong na gustong palitan si Speaker Martin Romualdez. Dito yung third time, third time na gusto siyang palitan dahil dito. At ang gustong pumalit ay lumalabas ng mga pangalan, Albi Benitez, Deputy Speaker Frasco, at si Toby Chanco, Congressman Toby Chanco. Pero hindi siya nag-prosper. Nanatiling speaker si Congressman Martin Romualdez nung SONA.
Last week, nagkaroon na naman ng ganung ugong. Tanggalin si Speaker Martin Romualdez dahil nga lumalaki itong protesta laban sa korupsyon in relation sa infrastructure at saka flood control. Dito naman, ang lumabas na pangalan, si Toby Chanco na lang. Pero hindi yata siya nakakuha ng numero Opo. at ng suporta ng presidente at acceptability sa mga congressmen, kaya hindi natuloy. Pero over the weekend, last Sunday, narinig na naman natin na meron na namang magiging attempt. Pero dito, iba na. Si Boji Dina ang lumalabas na pangalan. No, na marami, hindi masyado siya kilala. Kahit siya, 3-term congressman before at governor ng Isabela. At dito, mukhang may acceptability na dun sa mga political parties sa Congress at suportado ng presidente at medyo malayo yung pangalan niya dito sa controversy sa flood control. Kaya yung confluence ng tatlong variables na yon, yun yung nag-create sa possibility na siya ay maging speaker at na-formalize yan kahapon. Pero ang sinasabi ko lang, ito ay may tatlong mahalagang moments na gustong palitan si Speaker Martin na iba-iba yung dahilan. Opo. 2022 to 2024 at ngayong 2025. Opo, sir, gaano po kalakas ang impluwensya ng Partido Federal ng Pilipinas sa pagpili po ng mga leader sa Kamara? Well, kung titignan mo, Angel, siya yung pinakamaliit dun sa tatlo na major political parties sa Congress. Wala pa yata 30 yung kanyang membro. No? Pero, siyempre, siya yung partido ng presidente at siya yung partido ni Sandro Marcos. Oo, kaya yung power niya is more qualitative, hindi quantitative. No? At nung napansin na nagbigay na ng suporta ang Malacanang, yung ibang political parties ay nag-fall in line na. Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, National Unity Party, Lakas NUCD, at yung mga party list. No? So pumila na sila for support. Kaya malakas siya qualitatively if not quantitatively. No? Pero again, sinasabi ko, Angel, may iba't ibang factors. No? Paano hindi naman talaga tayo naniniwala sa mga partido. Naniniwala tayo dun sa mga leader ng partido, lalo na kung ikaw ay presidente. Sir Ronald, sinabi rin po kahapon ni Senador Bato de la Rosa na yung pagre-resign daw ho ni Romualdez, it seems na parang admission of guilt. Tama ho ba na siya ay bumaba sa pwesto sa gitna ho ng mga kontrobersya sa infra projects? Well, yan dapat yung makita dito sa mga investigasyon. Ang sinasabi ko lang, not necessarily. No? Pas ang dahilan dyan ay, sabi nga niya mismo, siya ay bagahe. Siya ay political baggage sa president. Yun yung primary reason. Siya ay bagahe dun sa institusyon, sa House. Ngayon, ang sabi niya, investigahan niyo ako. At yun yung purpose ng ICI na tinayo ni Presidente, led by former Supreme Court Justice Andy Reyes, Dave Singson, at saka si Navarro, at saka si Magalong po yung advisor. Magalong. So, yun ang isang purpose. Pero, meron ka ring blue ribbon sa Senado na iba na yung leader. Si Ping Lacson at saka si Risa Ontiveros. Tingin ko ay magiging crucial din yung kanyang role. May ginagawa rin si Secretary Vince Dizon na ngayon ay head ng DPWH para kasuhan, para tanggalin yung mga DPWH na involved dito sa skandalong ito, dito sa corruption na ito. At fourth, magtutuloy pa rin yung TRICOM ng Congress. Hindi ko alam kung hanggang kailan yung nag-iimbestiga from the side of the Congress dito. Sabi nga ni Sandro Marcos kay Saldico, di ba, ay bumalik ka na para makasama ka dito sa investigasyon. No? Kung hindi, doon ka magmumukha kang guilty at pwedeng may gawin na iba yung gobyerno. So, may iba't ibang mga grupo ngayon within the government na iniimbestigahan ito. Opo. At ulit ko lang ay sabi nga ni bagong speaker Boji D ay wala ditong sasambahin. Lahat iimbestigahan. No, wala, parang nung panahon ni Erap, anong sabi niya? Walang kaibigan, Walang kapatid, walang kamag-anak. Ito na, pero bumagsak siya dahil doon.
Di ba? Oo. Opo. Kaya iba yung rhetorics, iba yung gagawin mo talaga. 'Di ba? Kaya yun ang papanoorin natin ngayon. Gagawin ba talaga ni D yung kanyang sinabi, yung pinromisa niya, yung dahilan kung bakit siya naging speaker. Opo. Titingnan natin yung mga nagpoprotesta. Tatanggapin ba nila yung ganitong klaseng resulta? Dahil sila yung pinakamahalaga ngayon yung mga nagpoprotesta. Opo. Sir Ronald, ang sabi po ni Davao City Representative Paulo Duterte, mistulang cover-up move lang daw po ang ginawang pagpapalit ng liderato ng Kamara. Ano pong masasabi po ninyo? Well, Congressman Pulong, dahil siyempre kasama siya sa iimbestigahan. No? Yung ICI, itong Blue Ribbon Committee, ang kaibahan niyan, ang gusto nila, halimbawa nila Ping Lacson, imbestigahan hindi lang yung corruption sa kasalukuyang gobyerno, kundi yung previous government. Kamusta na yung 13,000 flood control projects ng Duterte government? Kamusta na yung 51 billion pesos na ibinigay, na ginamit ni Congressman Pulong? 51 billion in 3 years doon sa kanyang distrito. So, siyempre, ganyan na magiging reaction ni Congressman Pulong dahil palapit na ng palapit din sa kanya yung investigasyon. Hindi lang yung mga saldiko, hindi lamang yung kasalukuyang mga kongresista, kundi yung gumastos din ng previous government. Kaya understandable na defensive siya. Opo. Pagdating po dito kay Bo GD, sa palagay po ba ninyo siya na po yung best option para ipalit po kay Martin Romualdez o meron pang iba na kung kayo po ang masusunod, sino ho ba ang dapat ilagay na House Speaker? Well, I'm not sure dahil nga hindi pa siya tested sa national position na yan. Buong buhay kasi niya, local siya. Local yung congressman, governor, mayor, vice governor. Yun ang kanyang karanasan, kaya hindi pa siya tested. Pero ang sinasabi ko nga kanina, pinunuan niya yung mga pangangailangan. Suportado ng presidente, Ilocano, kumpare, tapos hindi na-link dito sa present scandal, no? Hindi siya tainted, at least dito sa mga issues ngayon, no? Hindi ko alam yung kanyang nakaraan. Although meron ho yata siyang parang corruption charges noong siya pa ay nasa LGU. Yes, so balikan natin yun. Ano ba yun? Paano? Hindi ko nga alam kung ano yun eh. Opo. Pero at least itong mga flood control, hindi lumalabas yung pangalan pa niya. No? Ikatlo ay acceptable ba siya sa mga kongresista? Dahil yung mga ibang mga lumalabas na pangalan ay hindi masyadong acceptable dahil nga inaway yung kongreso. No? Kaya siya may level of acceptability. No? So yun yung mga factors kaya siya nandiyan. Hindi dahil siya yung pinakamagaling, kung hindi siya yung nag-fill in the blanks nung pangangailangan dyan. Pero kung ako tatanungin, ang the best na pwedeng speaker ay si Congressman Barsaga. Kiko Barsaga. Si Meow 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 Meow. Meow Meow. Ito yung best na speaker. Ano tingin nyo? Parang medyo hati po ang lower house kasi nga bukod sa Gen Z, yung kanyang mga actuations po parang hindi Parang raw unfit po daw yung kanyang angkop, kilos, di ba? Sabi ni... Parang tinutulak niya yung sarili niya. Tingin ko kung na-nominate siya, wala kasing gusto mag-nominate, baka nahirapan si Bo GD. Why not? Sir Ronald, tingin niyo po ba itong pagpapalit na ng liderato sa Kongreso, banta po ba ito sa checks and balances sa loob po ng Kamara? Well, theoretically, ay separate co-equal branch of government ang Kongreso, ang Senado at saka executive. Di ba? Theoretically Pero in the real world, meron niyang interrelationship, no? Kaya nakita natin yung 10 senador ba na suportado si Chis Escudero at lumipat kay Tito Soto, yun ba ay spontaneously ginawa lang nila o merong impluwensya yung palasyo? Definitely may impluwensya yung palasyo. Pero theoretically, separate bodies ang Senate at saka executive. Diba? Opo. Pero in the real world, nangyayari yun. Ganon din dito sa House. No? Ganon din dito sa House.
Kaya nga hindi naging speaker si GMA ang naging speaker, yung pinsan, si Martin Romualdez noong 2022. Siyempre, may influence diyan ang presidente, ang Malacanang. At ngayon, hindi naramdaman natin yon. Pero wala siyempre, Sander, Angel, wala namang aamin dyan. Of Correct. course. Mhm. Walang aamin dyan. Kaya ang pinag-uusapan lang natin, nasa level ng chismis. Pero minsan, yung chismis, yun yung totoo. Yun yung totoo. Opo, kagaya po niyan, speaking of chismis, parang medyo powerful din daw po ang posisyon ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kagaya po niyan, dun sa pagpapalit ng leadership ng House, mukhang meron din daw ho siyang say. Posible. Dahil kasi yung mga Marcoses, matagal na sa wilderness Di ba? Matagal silang nawala sa political scene, at least sa pagka-presidente. Kaya yung mga tao nila before ay baka mga patay na o matatanda na, sobrang na matatanda. Pero siyempre si Enrile kahit 100 plus na secretary pa rin ni BBM. Yes, opo. Pero karamihan ay wala na, di ba? Kaya medyo hirap silang kumuha ng mga tao na mag-feel ng political vacuum sa Malacanang. At ikalawa, yung personality ng presidente ay iba doon sa kanyang tatay. Kaya mayroong kaunting vacuum sa Malacanang at ang nagpupuno niyan ay yung First Lady, yung pinakamalapit sa kanya, kahit wala siyang posisyon. Yun ang aking yun yung aking obserbasyon. Yes, Hindi naman actually yun ang nangyayari. Pero katulad nyo, ay ganun din yung pagtingin ko na may influence yung First Lady sa mga pangyayari. Halimbawa, nung binanatan niya si Vice President Sara Duterte, di ba? First time, openly, bilang na yung oras ni Vice President Sara Duterte. Eventually, nag-resign na rin siya. So, parang siya yung measuring stick kung ano yung pagtingin o yung posisyon ng presidente. No? Hindi naman automatically yun ang mangyayari, pero malaki yung kanyang influensya, as you said, no? Dito sa mga pangyayaring ito. Opo. Sir Ronald, nakikita niyo po ba na senyales po ito ng mas malawak na political realignment para po sa susunod na eleksyon sa 2028? Well, ang tingin ko, ang purpose nito ay mas focus sa presidente. Nung nilunsad niya yung mahiya naman kayo, ang tingin ko, nagkaroon na siya ng populist project, na legacy project, na teka, hindi ako, itong kalahati na natitira sa aking termino, dapat hindi ako gumuho yung aking approval rating. Ano nangyari? Early this year, no? Bumaba siya hanggang 25. No? Baba nun, approval rating. Ngayon, tumaas ng kaunti. Lumampas ng 32 or 33. Ibig sabihin, ayaw niya na ganun siya maalala. No? Kaya legacy sa kanya ito. At sumabog itong anti-corruption. Kailangan meron siyang gawin. Kaya mahiya naman kayo. Campaign siya nung last SONA. Tapos in-expose niya yung mga malalaking contractors at yung mga government officials na involved dito. At ngayon, dun papunta yan. Pero kailangan dalhin yan sa logical conclusion. Kung hindi, ay sasabog sa mukha niya. Anong logical conclusion? Dapat may makasuhan, dapat may makulong, dapat may mga reforma na gawin laban dyan sa korupsyon. Kahit hindi siya masolusyonan completely at ay makita ng tao na may ginagawa na hindi lang band-aid, kung hindi talagang major operation para tanggalin yung kabulukan sa sistema. Dapat makita na ginagawa niya yon. At ito ay mga moves papunta ron. At tingin ko, wala pa yon. Pero merong mga moves papunta ron. Kaya makakatulong yan hindi sa usapin ng alignment, realignment, kung hindi sa kanyang approval rating, sa kanyang legacy. Later on, kung masurvive niya ito, doon magkakaroon ng alignment, realignment going into 2028 presidential election. Pero ngayon, iba yung layunin. Opo. Ikalawa, sinabi naman publicly ng Vice President na gusto niyang i-impeach ang presidente before matapos yung kanyang termino. Napakahalaga nun sa Vice President dahil kung siyang incumbent president, natanggal yung presidente, tapos tatakbo siya sa 2028, halos sigurado na siyang mananalo. Kaya yung ikalawa, labanan tungkol dito. Yung bagong liderato ba ng House ay kayang pigilan yung threat ng Vice President na i-impeach yung presidente.
No? Yun ngayon yung susunod na labanan after nitong legacy fight ng presidente. Doon magkakaroon ng alignment, realignment na sinasabi mo, Angel. Mhm. Opo. Tingin niyo po ba yung umpisa na po ba yung itinatag ni Pangulong Marcos itong ICI, itong Independent Commission on Infrastructure para po nang sa ganun mapanagot itong mga sangkot po dito sa flood control project. Pero sinasabi po ng iba, Sir Ronald, na parang malamya itong ICI na ito kasi wala silang contempt powers, 'di ba po ba? Yes, no. Politically mahalaga ito dahil pinakita nito na seryoso to some extent yung presidente at yung mga tao niya nilagay, bahagi nun ay very credible. Mayor Magalong, si Babe Singson, si Navarro, etc. So, may political value ito at saka merong communications value. Ngayon, kung magagawa ba nito yung layunin niya, kaya sa tinayo, yun yung titignan natin ngayon. Dahil sabi mo nga, Angel, medyo kulang sa ngipin. Bakit? Dahil nga, nabuo ito because of an executive order. At yung executive order, meron siyang limits. Opo. Halimbawa, yung sinasabi mo na subpoena powers, na nakadikit sa contempt powers. Di ba? Usually, kailangan dyan ng batas para magkaroon ng ganong kasing powers. At may ganong proposal, halimbawa si Congressman Laila de Lima. Hindi natin alam siya maaprubahan ba yung batas na yan dahil alam naman natin, bahagi na mag-a-approve ng batas, baka sila yung investigahan. Ayun. Kaya yun ang titingnan natin ngayon. Pero tingin ko, the presidency is strong enough para maka-impluensya dito sa ICI kahit may kulang siya sa ngipin. Kaya ang tingin ko magiging valuable itong ICI na ito. Lalo na working parallel dun sa Blue Ribbon ng Senado, dun sa TRICOM ng House. So hindi siya stand-alone May mga ibang mga grupo na mag-iimbestiga. Pwede silang mag-coordinate. Yung mga grupo na yon may subpoena powers. TRICOM, Blue Ribbon, no? Tapos nandiyan din si Secretary Vince Dizon na nagtatanggal, nagsasampa ng kaso, no? Watch list sa Bureau of Immigration, dun sa mga tao naman sa DPWH. So, kung yung iba't ibang grupo na yan ay magko-converge at magko-coordinate, tingin ko lalaki yung impact ng ICI kahit kulang siya sa ngipin. Opo, kumbaga, kung ideally, ganun po dapat yung magiging flow nila, workflow. Yung takbo. Yes. Pero alam naman natin, in the real world, may mga balakid. Tingnan natin paano nila lalampasan yung balakid na yan. Parang si bagong speaker, Boji Reyes. Yung iba, bigyan ng benefit of the doubt. Yung iba, ang sinasabi, hindi niya kaya. Di ba? Siyempre, makikita natin kung paano lulutuin yung cake. Di ba? Opo. Panghuli na lamang po, Sir Ronald, will you be joining any protest rally on Sunday po at saan? Yes, kasama natin yung mga obispo. Ako personally, kasama ko si Randy David at yung kanyang apo, si Julia. Magkakasama kami dito sa EDSA Shrine ng Mimisa. Tapos mamarcha papunta sa People Power Monument. So, yung aking long-time mentor, si Randy David, siya yung makakasama ko personally sa rally na yan. Pero maraming grupo ang sasama dyan. At ang mahalaga dyan, yung simbahan, very active. Yes. Di ba? Very active yung simbahan, no? Si Bishop Colin, Bishop Gaa, etc. At pero mas mahalaga, Sander, bilang panghuli, Opo. at saka Angel, nakikita mo ngayon, mga karaniwang tao sumasama. Yes. Mga Totoo. Zumba group sa iba't ibang lugar. No? Zumba against corruption. Diba? Ikaw ba, Angel, kasama ka ba sa Zumba? No? Hindi po ako nagsusumba. Group na walang pakialam sa politika, ngayon sumasama. Correct. Yes. Pati mga kabataan. Mga alumni association na hindi political. May alumni association against corruption. Merong mga kwan sa Malolos, yung tawag dyan, yung fun run. Bicycle groups. Yes. Every Sunday. Ngayon, fun run against corruption. Tapos mga eskwelahan, naglabas ng mga posisyon, sasama dyan, no? Yung UST sa Friday, no? Mag-candlelight lighting at idedeklara nilang persona non grata yung mga kanilang kapwa Tomasian
na involved dito sa corruption mula sa Senado, mula sa DPWH. So lahat ito ay naglalabasan na hindi mo inaasahan dati. Yun yung mahalaga. Mga karaniwang tao na ngayon napopoliticize because of corruption. Kaya parang Pandora's box eh. Yes. Lumabas lahat ng baho, no, hindi mo na pwedeng isole. No? Pero may naiwan doon sa kahon. Doon Sino? sa box, Alin? sa Pandora's box. Ang naiwan ay hope, pag-asa. Di ba yun yung legend ng Pandora's box? Ganda. Lumabas lahat ng baho, lahat ng sama, pero may naiwan, pag-asa. Yun ang nakikita natin ngayon. Parang may pag-asa pa. Dati akala natin wala nang solusyon sa korupsyon eh. Pero meron nagsisimula na hindi kayang pigilan. At yun ang nakikita natin ngayon. Opo. Sir Ronald, magdala po kayo ng payong sa linggo ha kasi sabi ng pag-asa magiging Parang maulan. uulan daw. Ingat po kayo. Hindi na nga ako ng boots eh para maglakad. Hindi yung Hermes na boots. Masyadong mahal. Oo. Hindi po Rolls Royce na payong. Oo. Hindi Rolls Royce na payo. Pero gusto ko at least makakita ako ng gano'n. Hindi pa ako nakakita ng Rolls Royce Same. na payo. Salamat po, Sir Thank you, Ronald. Sir Ronald. God bless po. Anytime, Angel Sander. First time ko yata sa inyo to eh. Opo. Ulitin natin ulit, Opo. Sir Ronald, ha? Salamat. Thank you. Maraming salamat po. Nakausap po natin si Ginoong Ronald Llamas. Siya po isang political analyst at dati pong presidential advisor on political affairs. Marami tayong napagdiskusyonan, no? Yes. Yung point of view ng pagre-resign ni Romualdez, yung point of view na pagpalit ni Boji D, tapos yung sa rally din sa Sunday. At yung tungkol doon sa itinatag na ICI, ano, kung saan may pag-asa pa rin. Parang gusto ko yung sinabi niya, no? Lumabas yung baho, pero naiwan ng pag-asa. Kumbaga, habang may buhay, may pag-asa. Lalo na itong itinatag na ICI, malaki yung pag-asa natin, eh. Di ba? Umaasa tayo na mapapanagot yung mga tiwaling opisyal ng pamahalaan at hindi na ito maulit pa sa hinaharap.